Welcome sa panibago nating episode dito sa SEO Kwentuhan. Ako ang inyong host, Gab Balibeto. And your co-host, sidekick, Jello. Okay, ito. Medyo maganda yung topic natin ngayon kasi ni-request ng isa mong student dun sa Nice. local SEO masterclass. Teka, shoutout natin kung sino siya. Shout Si out. Nico Pereira. May shoutout Nico sa'yo. Pereira. Shout Shoutout. out, shout out. Nice, nice. Ayun. So yung topic natin ngayon para sa mga beginners, intermediate, pati expert, pinaghalo-halo na natin. Pero about ito sa client discovery call, how to present an Okay, SEO proposal. Yan. okay. So, dalawa, no? Discovery Hall tsaka SEO proposal. Magandang topic Oo, nga kasi to. parang sa akin, parang laging magkaduktong yung dalawa na yan. Although magkaiba Mm, sila, sige, mm. explain na lang natin siguro muna kung ano ba yung discovery call, tsaka paggawa ng SEO proposal para sa yung mga bagong lang, siguro nagpe-freelance, ganyan, or gusto Okay. mag-start ng career sa SEO. Okay? Sige, So, sige. Ikaw, unang ikaw sa... question, Mm, unang question natin, what is client discovery call and bakit importante to? yan. Sige, ikaw muna. Ako na, okay, sige. So, okay. Bigay na lang akong konting background din, no? Sa totoo lang, nung nag-start ako, hindi ko pa alam yan, yung client discovery call, Mm, pati yung paggawa ng SEO proposal. Kasi, syempre, nung nag-start ka pa lang, nagbi-build ka pa lang ng, ng skills mo sa SEO. mm, So, natutunan ko lang to siguro nung nag-start na ako mag-freelance. Kumbaga, parang ikaw na rin kasi yung client facing kapag ganun. Pero kapag nasa corporate ka kasi, task lang naman yung mga ginagawa mo dyan. Hindi pa masyadong kailangan makipag-usap sa client, ganun, sa direct mm. client. Mostly yung kung ano lang pinagawa din sa'yo ng project manager or ng SEO manager nyo, yun din yung gagawin mo. Pero kapag nagsarili ka na ng client, as in yung stand-alone SEO ka na, dito mo maaaral at mapipilitan ka talaga aralin kung ano yung discovery call. So ano ba Mm. yan? Siyempre, yan yung ginagawa nyo sa umpisa, na pagka magbi-build kayo ng rapport ng client sa unang beses na pag-uusap nyo. Bakit ito importante? Kasi para na magets mo kung ano yung problem niya. Kasi 'di ba as Mm. an SEO, kailangan hindi lang basta kung ano yung mga task na ginagawa natin, yun yung sasabihin natin. Dapat Mm. alamin din natin kung ano yung problem ng client at kung ano yung business niya para alam natin kung Yan. paano yun i-attack natin yung o ibibigay yung mga strategies na kailangan natin Mm. gawin para sa kanya. Yan. Okay, ikaw, ano idea mo dyan? Well, sa discovery call kasi, from the root word itself, discovery. So, dyan nyo palang madidiscover kung compatible ba kayo sa isa't isa. No? Parang Mm, nagliligawan lang kayo dyan. Pero hindi nyo kailangan mag-flames dyan. Pero tawag tama. dito, dyan sa discovery call, malalaman mo if compatible ba kayo to work together. Mhm. Like, Qualified ba oo, siya, no? dun sa tawag ito, meron tayong episode, 'di ba, Mhm. na tinalakay natin kung ano yung mga Ay, red oo. flags sa client. So siguro Mm, dito sa discovery call pa lang makikita mo na agad yung some parts kung red flag ba yung client or hindi, kung magkakasundo ba kayo or hindi. So tama. yan yung nakikita kong way on how to see kung compatible ba kayo. And also, tulad nga rin nung sabi mo, kapag ka freelance ka or stand alone ka na lang talaga, ito lagi yung kakaharapin mo. Kaya dapat ay naaral mo rin yung mga parang bagay-bagay kung paano ka makikipag-usap sa kliyente, lalo na Mm, English yan madalas, 'di ba? talaga. So, Totoo. Challenge so yan sa totoo lang, sa umpisa. yan isa sa mga at saka kapag ka medyo introvert ka and hindi ka ganun ka ka okay sa communication mo, dapat i-enhance mo rin siya. When it comes to communication, di lang yung paraan ng pagsasalita mo, pero paraan din ng pakikinig mo. Kasi Tama. communication yan back and forth ng communication. So, kung hindi ka naikinig sa sinasabi niya, iniisip mo lang kaagad yung sasabihin mo, baga Oo, nakabala ka lang, 'di ba? tama. Naka-template ka lang, may sinusundan kang template. So, hindi rin ganun yun. So, this discovery call, akala natin sobrang simple, pero isa yan sa mga pinaka-crucial na steps para makapag-close ka ng deal. So, yun lang. Ayun, may naisip tuloy ako eh. May isa pang question Mm, na maganda para sa mga beginners, no? Ay, mm. ikaw, may ano ba yung pag ang naging strategy mo or adjustment mo nung time na hindi ka pa marunong makipag client face na sa discovery call? Mm. Ano yung mga ginawa mo niyan nung time na yun? Okay, so bago yung discovery call na client to client, ay client to client.
yung parang client, ano na talaga, facing na. Ang ginawa ko is, nagpa-interview muna ako sa maraming agencies. Like, nagpapasa ako ng, ano tawag dito, resume. Sa nakikita ko sa LinkedIn. Mhm. Tapos, basta yung may mga posting ng jobs. Tapos, doon sa interview, kasi yung interview parang discovery call yan kapag, pag nag-freelance ka na sa, Related, yung yes. talagang client o inaalam ko ano yung mga questions. Kasi usually yung pare-parehas lang naman yan. Yung iba pa nagsa-search pa yan sa Google kung anong dapat itatanong for an SEO Mhm. interview eh. So, yun, Oo. nag-build lang ako ng confidence doon, trial and error. Tapos, kapag may mga crucial na tanong, yun yung mga sinusulat ko. Like, Mhm. ito ba lagi yung tinatanong nila? Usually, 'di ba? Lagi nga magtatanong tungkol sa background. So, naisip ko na dati nung ini-interview pa lang ako, ano bang background? Oo. Personal background ba ganyan? So, yung mga maliliit Ano yung na dapat? ano yung dapat na sasabihin ko sa background. So, kapag nakita ko na hindi siya interesado dun sa personal background ko, syempre, yung background ko na dun sa SEO. Yung mga ginagawa ko talaga, kung alam ko ba yung ginagawa ko, ganun. So, yun yung first na ginawa ko. Tama. I Oo. failed many times sa Many times. interview. Yan, para Oo. maging medyo magaling ako. Medyo Ako lang. din siguro, same tayo. Medyo Mm. maraming times din na palaging failed yung interview ko. Lalo na kapag Mm. pag in-interview ka ng HR tapos pero na kasi siyang mga template na tanong. Mm. Tulad nga ng Yan. sabi mo, nag-start din ako sa agency din Mm. para lang makausap ka ng foreigner, ganyan. Yeah. Kasi doon mag-i-start yun eh. Kapag kaya Oo. wala kasing hindi mo kinakausap yung foreigner na talagang tinatry mo mag-English ka, parang Mm. hindi ka madedevelop yung yung communication skills. So, ako Totoo. lagi ko sinasabi doon sa boss ko, or I mean sa mga na-interviewhan ko, sa pagkatapos na yung call namin, tinatanong ko, how's my English? Ganyan. Tapos Yan. parang Oo. hingi lang ako ng feedback sa kanila kung naintindihan ba nila yung sinabi ko, kung okay ba yung pag-deliver ko ng mga Delivery. Mm. ng mga gusto ko sabihin. And then parang doon ko ini-improve pagka minsan nagsusulat ako sa isang notepad ng mga from the beginning talaga as in yung magpapakilala tapos kung ano yung Mm. background mo, ano yung mga Oo. ganyan ganyan. Tapos may one time pa nag-try ako sa salamin naman tinitingnan ko na may itsura ko kapag Okay. may Build kausap ako. confidence. Oo. Oo. Ganun, Ganda yun. ganun. Mm. Ayun. Nice, nice. So, okay, Ah, may idea na kayo dyan. Dali, magbibigay pa ako ng isa. Hmm. Tawag dito, huwag kayong matatakot sa discovery call. Kunyari, may kayo sa English. Kasi ako, inaamin ko naman, nung high school ako, puro pala ako sa English. Pero tawag dito, yung mga makakausap nyo lalo na sa US, hindi rin perfect mga English Hindi niyan. naman. Napagpapalit na lagi in or on. Ano ba dapat yung Yung mga gagamitin? Yung mga, oo. Ang tawag yun, preposition ba tawag yun? preposition. Basta, yung mga ganun. So, hindi rin sila perfect sa English. Kaya huwag kayong matatakot na kahit na barok yung English nyo, basta ang importante, ma-deliver nyo yung context na nasa isip nyo. Okay lang yun. At least, as time goes by, nasasanay ka na Oo. magsalita. Ayun naman yung pinaka-importante. Yun. Oo. Related pa rin doon naman dito sa Discovery Call. Paano naman tayo nagpe-prepare ng SEO proposal naman para i-present Ah. sa... Kasi halos kasabayan, di ba? Mm. Usually, kung ano rin yung proposal mo, yun na rin yung pag-uusapan nyo sa Discovery Call. Minsan naman, Mm. medyo nahuhuli ng konti yung proposal kasi either wala ka pang data na kailangan. Pero Mm. sabihin natin, sasabay mo yung proposal dun sa Discovery Call. Ayan, yan yung scenario natin. Okay, okay. Sige, ikaw muna sumagot niyan. Kasi Okay, okay. usually ako, nauuna lagi yung discovery call. Parang quick call lang, quick chat. Tapos, Okay. saka ako Okay. magsisend kayo ng proposal. So, ikaw muna, Proposal. sige. Okay, sige, sige. Ako, eto na lang, sa experience ko na lang din, sa Upwork, usually doon ako nakakakuha ng mga client na, binibuild ko talaga para maging, alam mo yun, long-term client ko. Mm, Ganyan. mm, mm. So, ang ginagawa ko, pag meron silang job posting dyan, minsan nilalagay na kasi nila kaagad kung ano ba yung business nila eh. Ano yung nature ng business nila, ano yung brand nila, or Okay. ano yung Mm, website nila. So pagka ganun, parang may idea ka na kaagad paano mo aatakihin yung call nyo sa first call pa lang ng client. mm. So, ang pinamagandang way para magkaroon ka agad ng advantage dun sa iba pang mga, syempre sa Upwork or ibang online job platform, hindi lang naman ikaw yung nag-a-apply dyan, no? Sabihin na natin sa Madami. isang job posting, baka 100 kayong nandyan, di ba? So, Mm, ang pinamaganda advantage na gagawin mo dyan is alamin mo na kaagad kung ano yung background ng company nila or ano yung mm.
Tama. status nung website Mm-mm. nila. So, mamaya, iyaan na natin, isa-isahin natin kung paano yan. Pero yun yung ginagawa ko, no? Parang, kumukuha muna ako ng mga bala para bago ako sumabak sa gera. Mm. Meron Meron na. kang ipanglalaban, di ba? Ayun. Mm-mm. Nice. Ako naman, usually nang nakukuha ko na clients is sa LinkedIn. So, Mhm. mostly ng client ko, kinokontak ako sa LinkedIn. And ang nakakatuwa pa nun, madalas mga CEO or Ah, co-founder ng company yung pumukontak sa akin. Siguro, high hindi level ko na. alam kung na-optimize ko ba ng maayos yung ano ko, yung LinkedIn profile ko, pero maraming kumukontak sa akin doon. So, Mhm. gagawin lang namin mostly is una discovery call. Tapos ano lang, relax call lang usually ang discovery call sa akin. Tapos I ask a lot of questions lalo na kapag hindi ganong communicative yung yung kunyari yung CEO. Di siya ganun nga salita. Parang, di ba may mga tao na Ah. man of a few words lang. Pag Mhm. tinanong mo, ganun lang yung sagot. Pero okay lang yun. Ginagawa ko naman during discovery call, nagtatanong ako ng titatanong, naglilista ako ng mga itatanong ko sa kanya. And then, malalaman ko na kagad kung ano ba yung mga dapat kong ilalagay sa proposal. Pero, yung during ng preparation ng proposal, may mga ginagamit akong tools dyan. Dati, nasa ano lang ako, ang ginagamit ko lang na tool is Canva. So sa Mhm. Canva may presentation slides doon ko na lang siya ginagawa. Pero ngayon, I'm using another tool. Ewan ko kung familiar kayo dito. Ang pangalan niya is Notch. Notch.so. Siguro lalagay ko na lang siya sa show notes Parang natin. si Nathan. Hindi Nathan siya yun, Judge. hindi siya yun. Hindi siya. Hindi siya, hindi siya. Pero Hindi siya para yun. siyang ano kasi, basta maganda siya. Pwede yung siyang laruin. And Teka lang. Parang ang ano, pamilyar ako dyan. na ano ko Notch. yan na doon sa group natin na banggit ko yan. Kasi pwede kang gumawa ng proposal diyan ng libre. So Okay, para okay. siyang meron kang website na pinaggawan ng ano para Oh, magmukhang nice. professional siya. So Oo. yun yung ginagamit ko for presentation. Medyo advanced na Also, yan kasi yung ano mo yata, mm, yung audience mo is, executives na no? Kailangan, ayoko na yung depende talaga yan eh. Depende sa magiging audience, no? oo, para mapawaman lang sila sa Oo, proposal ko kahit pa dun lang. man lang, no? Makita pa nila yung Oo, personality mo sa umpisa pa lang. oo. Tapos, yun, after ng discovery call, syempre, yun nga, yung preparation ng proposal, pupunta na ako sa reps niya. Tingnan ko kagad yung Oo, metrics nila. metrics, tama. Screenshot na ako kagad. Tama. So, ayun. Mamaya, yun, may second May question tanong tayo. Pero about baka yan. doon na, oo. Pangatlong question natin, what should be included in an SEO proposal? Yan. Ayun na, yung medyo mabigat. Ah, Sige. sige, unahan ko na ulit. Alright. Pagka gumagawa na kayo ng SEO proposal, ito yung katulad ng sabi mo, tapos na yung discovery call, tama? Mm-mm. So meron ka na mga answers dun sa question mo. Actually, discovery call, tas meron pa nga pala tayong nakalimutan sabihin na pwede nyo pa rin nilang gawin. Yung pag-send sa kanila ng discovery survey, 'di ba? Pwede Para rin. pag hindi mo pag nakalimutan mo siya tanungin during the call, mag-send ka ng isang document, sabihin na nating ilang questions like 1 to 10 ganun na related sa Mm. mga goals nila, kung ano yung current channel na ginagawa nila, meron ba silang previous SEO, mga ganun, or Mm-mm. ano yung mga target keywords, doon pala makakuha ka na ng seed terms doon sa survey na yun. So, yun, maganda Mm-mm. isend sa kanila. Tapos pagka binalik nila yung sa'yo, doon mo ibabasa yung proposal. Tulad nga ng sabi mo, meron ka ng data kahit Mm. papano na Oo, meron. hindi ka maliligaw. Kasi, syempre, iba-ibang target keywords yan, iba-ibang service. Kahit nasabihin mong pareha sila ng niche or pareha sila ng service, iba pa rin yung may unique selling proposition bawat isa. So, doon mo Mm. malalaman yun. So, kung ano man kailangan mo i-include sa proposal, kung ano rin yung Yan, galing yan. doon sa mga survey niya. Mm. Una, kung ano yung goal. Siyempre, kung ano yung goal niya na nilagay doon sa tanong mo, yun din yung ilalagay mo sa proposal mo. Yan ang number one. Oo. Kailangan aligned yun. Clear na Mm-mm. clear sa'yo sa umpisa pa lang kung ano yung goal niya. Sabihin natin, gusto niya magparami ng leads, gusto niya magpataas ng traffic, ganyan. Gusto niya Mm. magpadami ng keywords na nagra-rank, ganyan. Or, Mm-mm. basta maraming goal na pwede. Doon yung Mm-mm. ikukunin Mga yon sa metrics. client na Mm-mm. din. Pangalawa, siguro forecast. Ito medyo advanced na rin yung pag Mm. ng growth forecast. Kasi Okay. ako lately ginagawa ko na yan na parang tinitignan ko ano ba yung current traffic. Ito nakikita naman to sa Ahrefs. Ano yung current traffic nito? Tapos kapag Mm. inoptimize mo ba to ng ilang months, ano yung possible na maging traffic niya? So meron niyang Oo. high, medium, and low na pwede mong Mm. minimum
parang estimation kung saan ba siya mapupunta to after 6 months. Sabihin na natin ginawa mo dyan, technical audit, content Mm-mm. audit, or link building na gawa mo sa loob ng 6 months. Ano yung trajectory na pwedeng puntahan Yan. nung traffic niya? Okay to, ano lang naman to parang estimation, para lang magkaroon ng idea yung client na pag binili niya yung service mo, possible na ma-achieve niya yung ganun. Mm-mm. So, pero wag masyado mataas. Yun ang tips ko sa inyo. Wag masyado mataas yung parang estimation. Dapat yung Mm-mm. saktuhan lang. Meron namang computation yan. Meron din akong ginawang tutorial niyan doon sa course ko. So, kung meron kayong Nice. interested na matuto niyan, meron akong sinama doon. Mm. Ano pa, sa pangatlo is yung kung ano nga, yung current situation ng website. Nilalagay ko rin sa proposal yan. So, Mm. ano ba yung current DADR mo? Ano ba yung current organic traffic mo? Tapos Mm-mm. i-compare mo siya dun sa competition. Kunyari, sino yung pwede nyo maging inspiration na competitor Mm. na ito yung pwede kong makuha once na mag-optimize ako ng website, ganito yung Mm-mm. traffic na pwede kong makuha kapag ganun. Pag Mm-mm. ginawa ko rin yung mga pages katulad ng ginagawa niya. So, Mm-mm. ano pa? Yung number 4, yung paano nyo naman ma-achieve tong ano nyo, goal? Ayan, dyan nyo na ililista ngayon lahat ng mga strategy nyo, mga timeline, or how many Mm. hours yung mauubos nyo dito, ganyan. Mm-mm. So, para lang, alam mo yun, alam na ng client ko ano yung binibili niya if ever i-avail na yung service mo. Nice, nice. Yun. Okay. Sige. Ako kasi tinitignan ko ngayon yung proposal ko. Yung kagagawa ko lang na Ah, proposal. yan. Facebook, Nire- talagang real time Nire-review ko. Sabi ko, ano kaya itong pinaggagawa ko dito? Hindi, joke lang. Mm. Ito, yung sa akin naman, good points yun. Maganda yung ano, yung sinabi mo about forecasting. I don't have that sa proposal ko right now. Pero I'm thinking of doing that also kasi may mga certain businesses kasi na may mga keywords silang tina-target na konti lang yung traffic Mhm. pag tinignan natin sa third party tool. So, Oo. yun yung medyo mahirap, 'di ba? Paano mo ma-justify yung presyo mo dun sa traffic na makukuha nila? Kung qualified leads ba agad yung makukuha nila o hindi naman talaga, alam mo yun, parang vanity metric lang na traffic, Oo, 'di tama. ba? Parang So, for yun. ano lang, informational para makilala yung brand mo, ganun. Oo, parang ganun. Okay din naman yun. Kasi in the long run, baka mag-convert din naman yun. But yun nga, thank you for that information yung sa forecasting. Wala akong ganun dito, nakita ko eh. Pero yan, yung sa akin naman, ang proposal na ginagawa ko is number one, meron akong executive summary. Kumbaga nasa Yun. top siya. Mahalaga yan. Oo. Kung nasan yung business ngayon, yun yung Mhm. ini-state ko doon. So, nilalagay ko doon ano yung current traffic nyo, yung tulad din ng sinabi mo. Pero Oo. ang ginagawa ko rin naman, screenshot lang ako sa Site Explorer ng Ahrefs. Hrefs. Tapos isasalpa ko yun doon. Oo. Nasalpa ko. Tapos yung page speed, yung speed ng Yun. website nila, gusto ko rin ipakita sa kanila na ito, ang bagal. Medyo Baka, technical, ano? Medyo oo, medyo technical. technical. Para lang makita lang nila na medyo mabagal yung ano nyo, yung website nyo. Baka Oo. ito yung cause kung bakit Factor din siya. oo, factor siya na yung bounce rate baka mataas dahil nga pagka-click tapos hindi naglo-load yung website, umaalis na. So, pwede ko explain yon doon. Also, ini-screenshot ko rin yung kung gaano kadami yung keywords nila na meron as of Organic the keywords. moment. Organic keywords nila, binibigay ko sila ng idea. And also kasi ako mostly lang hinahandle ko is local businesses. Binibigyan ko rin sila ng ng guidance about kung optimize ba yung Google Business Profile nila. Ini-screenshot ko din na eto, we can do something about this in the future. So, yun yung Oo. mga nilalagay ko. Meron Tama. akong parang sa Notch to sa notch.so. Mm. Baka naman, pwede nyo kaming bigyan ng ng affiliate. De, joke lang. Tawag dito. Nilalagyan ko ng shared file. So, kiklik lang nila yon tapos makikita nila. So, Okay. next is, nilalagay ko is what we found out during quick audit sa lahat. Okay. Nagko-quick audit ako ng website nila tsaka Google Business Profile. Titingnan ko muna kung ano yung mga pwede nating i-add. Pero ano lang yun, tawag dito, hindi siya ganun ka in-depth. More on parang quick view lang. Parang mga dalawa Oo. lang, tatlo, pwede na Oo. yun eh. Pag ano, Yung basta mga action item makita na lang nila pwede na natin. parang may care ka kagad sa business nila. Parang ganun. May impact yun eh, yung mga ganyang binibigay na initial audit. Mm. Mm. Okay. Tama. Tapos dun sa audit naman, 'di ba, gumawa na ako ng parang quick audit.
After nun naman, lalagay ko yung recommended approach. Pero yung recommended approach ko, naka-templated na to. Kasi yun talaga Oo. yung yun Tama. talaga yung gagawin ko eh. Like, yung technical audit. Pero, ginagawa ko siya ng less jargons lang. Konti lang yung jargons. Kasi, kunyari Depende, si, no? oh, kunyari si CEO Depende. kausap mo, o Oo. pakialam ko dyan kung ano Pakialam yung ka sa technical indexability. audit. Ano yung core web vitals? Yun, hindi ko nilalagay yun. Mga konting ano lang, konting mga jargons lang din yung nilalagay ko. Like magre-research about sa keyword, tapos i-explain ko kung ano ba yung keyword. So, Mhm. naka-template na siya for dun sa recommended approach. Kasi lahat ng tawag dito, lahat ng process ko nagsisimula lagi sa audit. Kasi yun yung guiding map ko eh. Kung Oo. ano ba yung mga dapat i-optimize soon. So, yun, nakalagay din yun. Naka-isang section siya, recommended approach. Next is critical. Ito, binabasa ko to mismo sa ano ko sa proposal Ah. na ginagawa ko. So, ito, critical success factors. Nilalagay ko to. Kung ano yung magiging part dapat nung client para maging successful Ah. yung campaign. Like, Maganda yan, ah, Oo, oo, tama. nilalagay ko siya kasi kailangan ko, tulad nun, kailangan ko ng access dun sa marketing assets nila sa company Mm. kasi baka meron silang natatagong video or mga photos, di Ayan. ba? Pwede ko magamit yun eh. Tapos, Oo, tama. ini-emphasize ko rin yung cooperation ng stakeholders. Lalo na yung, kunyari, subject matter expert sila. Eh, di ba ngayon, dapat dun sa mga ginagawa mong EAT. article, o yan, meron ka Mm. dapat subject matter expert na ibinibida. So, if ever na meron Tama silang ka ganun, dyan. or yung CEO, siya yung SME ko, dapat makipag-cooperate siya sa paggawa ng article. Hindi yung mag-churn out lang kami ng article from AI. So, ini-emphasize Kaya, ko na agad yun. Dun sa ganda, proposal ko pa maganda. lang to. Maganda yan, Oo, men. I think oo, maganda ako i-implement ko rin siguro yan. Kasi oo. lagi kong na-experience yan, after siguro 1 month or 2 months, biglang magkakaroon na ng gano'n na, ano ba yung kailangan kong i-provide sa'yo? Parang tatanungin ka ng client, ganyan. Oo. Sasabihin ko ngayon, eto, kailangan may author bio ka, ganyan. Ikaw gagamitin namin sa vlog, ganyan. Ayan, ayan, Di yan. ba? At least dun Oo. pa lang sa proposal, no? Meron na kaagad, clear na kaagad sa kanya ano ba yung kailangan niya i-provide. Oo, Siguro makikita niya na kaagad. medyo makakabawas yun ng ng bottleneck sa Oo. future. Tama. Kasi, ang kausap ko dito, ano mga CEO eh. So, gusto ko Mm. malaman kaagad nila kung ano ipapagawa nila dun sa mga tauhan nila sa... Kasi may mga tao pa yan sa gilid eh. Hindi lang naman siya yung makakausap ko lagi. Ito kasi, may mga client naman na sila lang mismo. Kumbaga, one man. Business owner. Oo, ang business owner lang talaga sila. Pero kapag ito, may company na kakausapin ka, usually yan, may mga stakeholder pa. Like, may CMO, or may ano pa, may mga certain parts pa ng digital marketing na departments kang makakasalamuha. So, kailangan mo rin Mm. ilagay yun doon na dapat full cooperation nila. Hindi ako naglalagay ng case study sa Mhm. proposal ko, pero naglalagay ako ng mga konting testimonial galing Mhm. sa mga past client ko para lang makita Pam nila na, oo, binibida ko pampaano lang. Tama, tama. oo, binibida ko rin yung sarili ko. So, pinupull out ko lang yung mga nasa LinkedIn ko, nilalagay ko dito sa proposal ko. So, yan, Okay, nakikita nyo okay. na yung proposal ko Nice. talaga. Ano ba? Okay na okay. Clear na Um, clear. next na nilalagay ko sa proposal ko is kung ano yung makukuha nila doon sa campaign. Like, bibigyan ko sila ng domain level competitor analysis, may bibigyan Mhm. ko sila ng keyword database. Naka-screenshot lahat to. Yung mga ibibigay ko sa kanila. Monthly reporting, kung ano yung itsura nun. Nilagay ko rin dito. Yung system, ayun, pinapakita ko rin sa kanila kung ano yung itsura niya sa loob. Like yung Kanban board na ginagawa ko or yung Google Sheet na project management ko ngayon. Nag-i-screenshot lang ako na, tapos nilalagay ko dito para lang may idea sila kung ano yung makukuha nila dun sa campaign. Mhm. So, Okay. after nun, lastly is yung deliverables. Kung ilan ba yung bibigay kong blog article per month. Like, Mhm. Mhm. yung mga gagawin ko talaga. Like, scheduling ng post, yung mga deliverables na. And then, pricing sa dulo. Sa dulo na Oo. yung pricing. Ku- Yun. Yun lang Ano naman lang, sa akin. curious lang ako, Brad. Ilang, ano yan? Ilang slides or ilang page yung, ano mo, discovery Hindi call? to, Ay, proposal pala. sa Notch kasi, isang ano lang siya. Para siyang isang web Ay, page. okay, 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 okay. Gets, Kaya gets, gets, maganda. gets. Hindi sila kailangan mag-slide-slide pa. Ito, Magulat isang, sasabihin, 20 slides, 60 slides, baka maano no? oo. Ito, dire-diretso lang Overwhelmed. siya. Okay, okay. Dire-diretso. Tsaka maganda yung presentation. So, gamitin nyo na yung Notch, notch.seo. notch. SEO pala, sorry. So, yun lang yung nasa akin. Yun lang, pero ang dami, no? Maganda rin ilagay yun sa website mo. Kung may website ka, baka Oo, kung pwede. gusto nila i-live yung proposal,
Tingin ko Pwede okay din. din yun eh. Parang gagawin mo siyang website. Mm, Pwede din, Well, pwede. anyway, baka lang kasi may mga sensitive data nga lang na ma-share. Oo. Yun So, lang. di pala, delikado rin. Okay. Next, move na tayo sa next question. Ito medyo intermediate naman to, no? Paano naman gagamit yung data from previous projects para medyo ma-enhance mo yung proposal na gagawin mo ngayon? Na-experience mo na ba Mm. yan? Yung sa case study Kunyari, ba to? siguro yung proposal mo na ginawa dun sa ibang client, tas gagamitin mo pa. Parang i-ano mo siya, medyo, Ah, ginagawa mo ba yun? hindi ko ginagawa yun. May template na kasi ako tapos Okay, parang template, okay. oo, template siya tapos parang pinipersonalize ko na lang siya. Ah, Kung ano yung mga tawag dito, yung mga nakita ko sa website nila and then kukunin ko sa business. So, hindi ko to usually ginagawa yung sa mm, previous project. okay, Baka gets. ikaw may share ka dito. Ano kasi, depende siguro sa niche mo na ginagawa. Mm. Kasi ako na-experience ko to yung sa SaaS websites. Laging, Mm. minsan kung ano naman yung strategy na ginawa mo dun sa isa, is applicable pa rin sa kanya as long as hindi pa rin niya ginagawa. Yun. So, yun siguro yung magiging experience ko na ginagamit ko yung data from previous. Ganito, for example, nagbigay ako ng case study na ganito yung traffic na na-acquire niya nung naglagay siya ng, let's say, mga glossary pages or Mm. gumawa siya ng mga blogs na nagtatakal dun sa pain points ng ano niya, Mm. ng website, ng mga services niya or ng mga audience niya. Tapos ngayon, isasuggest ko yun sa new client or potential client na ganito rin yung gawin natin kasi it's working for us and it's working for other Mm. clients na ginawa ko. So yun, Mm. yun lang naman yun. Parang hindi for the sake na i-copy lang yung strategy na ginawa nila. Pero Oo. kung applicable sa kanila yun, ganun. Mm. So, So more of a parang case study nga na parang sa ganito case yung ginawa study, niya. oh, Oo, oh. parang ganun nga. Ako usually ko yan na gagawa sa discovery call. Parang Pinapakita mo na kaagad. pinapakita ko agad na ito, lalo na kapag halimbawa, yung isang business is residing din dun sa business nung ano ko, nung client ko na ngayon. Kunyari, Texas, ganyan. Sa Ah, Texas din siya. So, bibigyan ko na siya ng idea na itong client ko na nasa gantong niche is na-increase namin yung traffic ng ganito kasi ganito yung ginawa namin na approach, ganyan. Kasi okay. minsan nagtatanong sila kung ano ba yung experience mo sa ganito, Mm. nakapagparang ka na ba ng ganitong klaseng business, mga ganun. So, yun, nagbibigay na ako agad sa kanila ng idea kung ano ba yung nagawa ko na dun sa mga previous client ko. Especially kapag medyo malapit sila dun sa proximity nung client ko na rin mismo kasi sa local business ako eh. So, Okay. ayun naman yung ginagawa ko. Sa discovery call ko siya ginagawa. Okay. Clear, clear. Mm. Sige, ito magbigay naman tayo ng mga specific metrics na nilalagay mo sa SEO proposal. Yan. Okay. 'Di ba Ako nagbigay ka muna. na ng konti kanina? Sige. Ako mga nilalagay ko, kung ano lang yung in-screenshot ko din dun sa Ahrefs. So, Mhm. sa metrics, mostly naman ang tinatrack natin is organic traffic. Traffic, Napaka-importante. pinaka-importante. Oo, kasi i-benchmark mo yan eh. Ito yung organic Mm, traffic nyo ngayon, yung nagsimula tayo, and then to after 3 months, 6 months, 9 months, and so on and so forth. tama. Tapos yung referring domains for backlinks. So hindi yung backlinks mismo kasi yung referring domains yung mas importante. Kasi pwede Oo. tayo mag-blast tayo Ng ng backlinks, no? Oo. 2 million Kaya sa nga isang nilagay mo domain sa lang. footer. Pwede. Yung mga agency ganun ginagawa. Tapos ang daming pages, no? Daming backlinks. Designed by, tapos yung maganda yan, maganda. Yung domains, metric din for me is organic keywords. Mhm, Ilan yung mhm. organic keywords na present dun sa website nyo. And quantity of keywords sa top 20. Kasi pag nasa top 20 ka na, nasa second page ka, kaya pa nating i-push yan papuntang Tama. Low hanging first fruit ang page. tawag Yan, ko low diyan eh. hanging. Low hanging fruit. Tama, tama. Tapos, yun lang, mostly. Mm, Minsan, ina-add ko na rin yung organic traffic cost. Sa Ahrefs lang lahat to organic, ah. paano organic traffic cost? Yung cost halimbawa, kung Pagpaparang yung, CPC? hindi yung CPC, yung cost ng keyword, kung ano yung parang, ano lang naman siya tawag dito, estimation lang naman ni Ahrefs, kung Ay, yung magkano organic yung, value. value. Okay. Yun yung, yun Tama. lang naman mga nilalagay ko. Okay. Ito, bago ko pa makalimutan, sabihin ko na rin, yung mga Mm. pag-screenshot na ganyan, tapos pag lalagay sa discovery call, i-backup niya yan. Bakit? Mm. Kasi napa-importante nito na kapag dumating yung time na siguro pag
gagamitin niya sa client na, ito yung naging improvement mo. Ganyan. Yan, oo. From this screenshot, nung bago ka mag-start sa amin, eto Mhm. na. Kasi minsan may mga client na hindi nila na-feel na effective yung SEO sa kanila. Di ba Mm. alam niyo naman, SEO is long term and Mm. minsan medyo mabagal talaga yung depende rin naman sa optimization and dun sa nangyayari sa campaign pati sa business niya. Isa pa sa mga ito ang lately ko lang rin na experience na nung gumagawa ako ng mga case studies, parang naghahanap ako ngayon ng backup ng mga Ayan. previous. Ano ba to? Tapos mapapakita ko dun sa Ahrefs, ano na tawag dito? Wala na yung mga historic data. Ganun. Yun lang. Oo. Tapos, kanyari yung sa health score niya dun sa site audit, puro Mm. lahat 99 na or 100 na. Hindi ko man lang napakita dun sa screenshot ko na dati 50 lang siya or 60. Yung mga ganong Sayang. impactful na bagay na hindi natin naaalalang gawin. Ayun, maganda Mm. siyang habit na nilalagay niyo sa isang folder or Google Drive para di mawala. Mm. Tapos Totoo yan. gagamitin niyo sa future. Tama, Okay, so ako tama. mag-add ako ng konting metrics lang. Dun sa Ahrefs rin naman halos akong gumagamit kung ano lang din yung ginawa mo. Ngayon, kung ang task mo, main task na gusto mo i-suggest sa client is link building, pwede ka magbigay din ng yung DADR, yan. Mm. Screenshot mo yan. Tapos kung content ka naman, mag-focus ka sa content marketing, pwede mong i-run yung mga top pages niya. For example, yung top blog niya, i-run mo sa Surfer or sa Phrase. Di ba may scoring yun? Kunyari, Mm. parang makikita mo kung how optimized your web page is. Kunyari, 50 yung score mo doon, ganun. Tapos pagka nag-optimize kayo, i-implement yung on-page, napagawa niyo na siya 99, ganun, or 90, yun. Pwede rin siya maging strategy or i-add niyo siya sa case study niyo sa future. Yan Mm. lang. Nice. Okay. Okay. Share your strategies for customizing proposal based on the client's industry and specific needs. Ayan, parang medyo na-touch mo na to kanina eh. Mm. Yung way mo ng customize, no? Sige, sige. Sige, umpisahan ko na to. Sa Mm. customizing ng proposals, ngayon kasi hindi pa ako nagpo-focus sa isang niche lang eh. Like, if hahawakan ko is dental clinic lang ba? Or tawag dito, automotive shop? Kasi, Mhm. yun, pinipreach ko rin siya na tawag dito, mag-niche down kayo. Kasi mas maganda siya, sa totoo lang. Kasi right now, ang dilemma ko is iba-iba yung hinahawakan ko. I mean, local business sila lahat, pero iba-iba yung local business na hinahawakan ko. Mhm. Ngayon, the way that I customize yung proposal is based doon sa perceived na tawag dito, kinikita nila doon sa niche nila. Like, if may lumapit sa akin na plumber, 'di ba, na gusto magpa-optimize ng kunyari, Google Business Profile or ng website niya. Syempre, iba yung single ko doon kaysa kunyari, sabi nating attorney lumapit sa akin for 'di ba, for optimization. So iba rin yung single dapat doon. Iba rin yung ipapakita mo sa kanyang proposal. Yun naman kung Mm. iba-iba yung kung iba-iba yung niche na na kunyari lumalapit sa iyo or naging lead mo for SEO work or campaign. So doon ko nakikita siya. Nile-level ko doon sa potential na kinikita niya for his business para ma-justify yung gastos para doon sa SEO campaigns. Isa yon kasi laging nagiging bottleneck yan or nagiging hindrance yan yung pricing kung bakit di natutuloy yung yung campaigns. And Oo. also based dun sa mga nalista natin during discovery call, like nagtanong ka, tapos di ba nagtanong tayo, tapos sumagot sila. So pwede kong ilagay doon. Kunyari, mag-a-add ako ng mag-a-add ba ako ng section dito para sa future, tawag dito, future content creation. Baka nabanggit ngayon na gusto ko sana mapakita mo sa akin kung paano mo ginagawa yung content or bigyan mo ako ng idea kung paano mo ginagawa yung content kasi ganito yung naging problem namin sa previous SEO namin. Yung ganun. So Mhm. baka may makuha ka rin dun sa mga questions na tinanong mo sa kanya or sa mga sinagot niya. O kaya doon sa survey na sinabi mo kanina, Coach Gab. Ah. Pwede rin nating pwede nating isama doon sa proposal natin. So ikaw ba Oo. may dadagdag ka dito? Ako usually iba't ibang niche, iba't ibang industry. Parang meron ako ring Mm. sari-sariling pricing para sa kanila. So, for Yan, example, yung oo. si e-commerce yan, usually mataas talaga yung pricing ko dyan kasi hindi lang naman parang service na ilang pages lang. Pag e-commerce, usually Dami. napakadaming pages niyan and medyo Mm. programmatic approach yung gagawin mo dyan. Tapos, pag in-audit mo yan, hindi lang ilang pages, di ba? Technical Mm. SEO niyan, mahirap. Pero Ayun yun.
Pero yun, sa mga business, kunyari, yun nga, local business or mga startup agencies, startup businesses, ayun, medyo doon ako mababa yung pricing ko sa ganun. Kasi, syempre, alam mo naman yung budget ng mga yan. Pero dito pa rin naggamit yung yung sinabi mo kanina, yung SEO value or SEO, ano yun? Yung sa may Ahrefs, yung Okay, okay. SEO Traffic value, yung cost? naka-dollar. Oo. Oo. Kasi Oo. parang, yun yung ine-spend nila ng mga Mm. competitor. Kasi meron pa dun sa baba sa may Ahrefs, ewan ko lang kung nakikita nyo, yung parang may mga bilog-bilog, tapos makikita nyo dun yung competitor kung gaano na sila kalayo from you. Ganyan. Oo, yun. Oo, yung Ayun, mga... maganda rin siya isama sa proposal minsan yung Mm. dun may estimate mo. Ito yung cost na ginagamit nila para magkuha ng ganun traffic. Ito ka Mm. naman. So parang, alam mo yun, gusto mo lumapit sa kanya ng konti, ganito yung budget Oo. na kailangan mong i-spend. Siguro, Pwede, no? lahat na yun, hindi lang link building content, depende rin kasi sa organic pages ng competitor doon, pwede mo siyang i-compare. Doon mo mako-customize pa ng mas mabuti yung proposal mo. Mm. Ayun. Okay, sige. Move na tayo. Dito na tayo sa medyo mga experts na tanong about sa discovery call pa rin, pati sa proposal. So, how do you handle objections or skepticism during the proposal presentation? Tapos ano na rin, Yan. kung alam mo yun, kung may naaalala kang pinaka-challenging call na ginawa mo and paano mo yun na-handle at ano yung natutunan mo doon. Kasama na rin natin, sasagot natin. Hirap na ito, ah. Kahirap na pang Oo. experts na talaga eh. Oo. Parang kailangan mag-break, ah. Hindi. Sige, sige. Ako ba muna? Ako ba muna? Sige. Sige, ikaw na. Ang nakikita ko lang naman kasi na paulit-ulit na common objections sa during proposal or discovery call. Number one dyan, hindi natin itatanggihan, costing. So lagi Costing, na yeah. lang, Lagi. halimbawa, yung proposal na sinabi ko sa iyo kaninang mahaba, Mhm. magi-scroll down lahat kagad yan, papunta yun dun sa Costing. pinakailalim. Oo, costing gagawin. Magkano ba abutin nito? Hindi na Ayun nababasahin yung talaga. mga pinaglalagay mo. Ah, So, yun, number one na common objection. Ano pang mga common objection nila? Usually dyan, time to see result. Kailan ba magkakaroon ng result? tama, Minsan tama. ganun nga agad eh. Kasi iniisip nila yung budget. Like, 3 months lang yung budget ko para dito. Like, ang sigil Ah, ko, kunyari, $2,000. So, $6,000 yun. Medyo mm, malaki sa kanila yun eh. So, isip ko hanggang 3 months ko lang kaya, magkakaroon na ba ng resulta? So, ganun lagi. Ano ba? Yung complexity ng SEO, minsan kasi sa sobrang dami mong jargon sa sinabi na o-off sila tama. na Mm, doon pa lang sa proposal mo or kaya doon sa discovery call. Ano ba bang common objection? Kino-compare nila minsan yung SEO sa ibang marketing channel. channel, Like doon tama. pa lang, oo, doon pa lang sa discovery goal nyo, ma-justify ko ba yung gastos ko sa'yo? May tanong sa akin na ganun dati na if ganito yung singil mo, ma-justify mo ba yung singil mo sa naipapasok ng paid ads sa akin? Kasi baka bawasan ko yung Grabe, no? budget. Oh, baka bawasan ko yung budget for paid ads. So, yun, yung mga ganun na klaseng objection. Siguro yun, focus ako dun sa huling sinabi ko na yung klaseng ganun na tanong sa akin. Ang sinabi ko na lang sa kanya, ang SEO kasi, it is not a, kumbaga, pamalit sa paid ads, but it Mhm. supplements paid ads. So, Aha. meron ako ito din na part siguro ng topic natin, pero meron ako dun sa project monitoring ko na ilalagay nila kung magkano yung tawag dito, ginagastos sila for paid ads, and Mhm. then yung total investment nila sa SEO, Mm. and also yung tawag dito, yung ROI nila or yung Okay. profit na nakukuha nila dun sa paid ads, like ilan ba yung goal completions, tapos yung talagang nag-convert ba, kasi meron Mhm. kasi kunyari ang tinatrack nyo is goal completion lang yung calls, pero yung calls na yun hindi naman nag-end up sa booking, 'di ba? So may ganun pa eh. So ito medyo medyo high level na ng pag-track ng actual ROI na nakukuha nung kliyente. So in-explain ko sa kanya na meron akong ganung computation para makita Mhm. niya kung gaano nakakaapekto ang SEO sa pagbawas ng tawag dito paid ads, kasi nangyayari talaga yan eh. Sa halos lahat ng campaign na nilid ko sa SEO, ang laki nung natatapyas nung organic traffic or yung SEO kapag pinair siya with paid ads. Alam ko dun sa group ko nandun si Sir Job. I worked with him sa isang campaign. So meron akong Mhm. paid ads na naka-work sa isang campaign sa US. Siguro na pababa namin yung costing ng paid ads for about 400-500% nung total Okay. costing nila. So ayun, pwede ko rin siyang gawing parang case study rin, and also sabihin ko sa kanila na ganun yung ginawa namin.
If ever na ganun yung scenario, kasi iba-iba naman yung scenario. Tama. So, yun yung naging siguro top of mind lang na naging challenging call sa akin. Okay. Sa akin, wala naman akong lately wala akong masyadong objection or skepticism na nakukuha. Pero na lang Mm. kung ako yung nag-reach out dun sa client. May mga ganyan kasing scenario eh. Kapag, kapag ikaw yung ni-reach out ng client, yung ibig sabihin nun, may idea na kaagad siya kung ano yung magagawa ng SEO sa Mm. business niya. Kaya, medyo Totoo. positive na yung approach dyan. Pero kapag kunyari, ikaw yung nag-lead cold email, tapos, o Mm. kaya, parang ni-refer ka ng something na ngayon kayo magkakilala and parang in-offer mo sa kanya yung service mo. Kapag ganun, medyo, yun yung mga mahihirap kasi kailangan mo talaga i-explain sa kanya yung whole process ng Mm. SEO, kung gaano ba katagal yung usual na returns nito. Tapos yun nga, laging nagiging comparison sa paid ads. Tapos doon mo malalaman sa Mm. discovery call na marami silang budget sa paid ads pero ayaw nila mag-SEO kasi nga Yan, yun, lagi. mas gusto nila yung yung sure ball ba na may return ka Leads ka agad agad. Mm. kaysa yung pag ngayon pa lang magbi-build ng SEO, ilang months pa yan bago makapag-return ng mga leads na ganyan. Tas Mm. depende rin kasi sa sa update. Minsan magugulat ka sa napakadaming ads ng keyword. Pagka Oo, ganun oo. parang makipaglaban ka na lang rin sa ads kasi ang layo na nung organic kahit na mag-rank 1 Mm. ka. Usually, parang yun yung mindset na mabibuild pagka ganun. Kaya sa mga tinetest ni Google ngayon, tignan nyo rin kung ano yung keyword nyo. Tignan nyo kung ano yung nagiging update ni Google para alam nyo kung paano siya i-approach. Kasi minsan Mm. magugulat na lang kayo. Rank 1 naman kayo pero bumababa yung conversion. Nung pala, Yun. napakadami na nag-invest dun sa Mm. ads. People are tamad mag-scroll down. So Mm. ads Yun na lang yung i-click kiniklik nila. nila. Lalo Oo. pa ngayon, bigyan ko na lang din kayo ng warning. Pag nag-launch yung SGE and may soft Yun, launching na yan. sila, Yun, oo. nakikita nyo, di ba, nagkakaroon na ng iba't ibang real estate dun sa taas. Like, hindi lang yung normal na Google Ads lang, tapos yung local map pack. Kunyari sa local SEO, local Mhm. map pack, tapos, di ba, hindi na ganun yung normal eh. Kumbaga marami nang nai-add dun sa taas. Napupush down na Ah, yung, organic. yung organic. So, it will be a challenge and dapat nating i-embrace soon. Kasi baka madagdag pa yan ito pala. Ito, sige. Isa sa mga challenging na tanong lately sa akin is, ang sabi nung prospect, worth it pa ba Worth mag-invest it sa ba SEO? okay. Yan, May tanong no. na rin akong ganyan eh. Sige, ano yung naging sagot Oh, mo dyan? actually, na-stun ako ng konti. Kasi sa yun eh, sa chat lang naman siya. Sa chat, Sa chat lang. bago kami mag-discovery call, Mhm. nag-chat kami. Kasi Mhm. in-approach niya ako eh. So, medyo na-stun ako. Tapos sabi ko, worth it pa rin, considering na local business kayo. And Mhm. meron din kayong, kumbaga, may share of search na sila eh. Kumbaga, meron na silang brand Kung na ano yung current situation. pinapangalagaan. Oo, tama. Mataas na yung nakukuha yung traffic. So, kailangan nating in-nurture yan. Kailangan nating in-nurture yung traffic na nakukuha nyo organically sa search engine result page and also sa maps. Kasi nakita ko yung Google Business Profile nila nasa 1,000 plus na yung yung reviews eh. So there's a Mhm. traction. Kilala na sila ng tao, pinupuntahan na sila eh. So, why not reach more audience with your website? Kasi ilang taon na rin namang sinasabing SEO is dead. In English to ah. Ilang taon sinasabing SEO is dead pero andito pa rin naman hanggang ngayon. Siguro Oo. ngayon may drastic change lang and alam ko mas matagal kasi sa akin ikaw Sir Gab. So alam ko may malaki yung change ngayong panahon na to pero yan we can cope up with that siguro and with open-mindedness din on our part and yours sabi ko sa kanya ganun. We can definitely deliver something for the business in the long run or in the long term. Sinasabi ko sa kanya if you see this in the long term lagi. Kasi Mm. medyo baka mabagalan siya sa result or what para Mm. masettle ko na rin kaagad yun. So yun. Maganda yung naging question sa inyo. I think yung tao Mm-mm. na to na nagtanong sa'yo is medyo alam niya yung latest trend, alam niya yung nangyayari. Yan. Oo, oo. Totoo. Medyo may knowledge siya dun sa core updates ni Google. Mm. Sabi nga nila pinaka malaking change daw ng SEO, yung mapapalitan ng mga position natin, hindi na SEO, hindi na search engine Ano optimization. na? Baka daw maging GEO, Eh? generative GRO, hindi joke lang, GEO, generative experience optimization. So kasi parang Wow. yung mismong sa generative AI ka na magpaparank eh. Hindi na dun sa search engine eh. Ay, search engine pa rin, Kasi pero hindi na dun sa search result.
dun na Sa sa organic. generative experience. Yung tatlo na Oo. parang laging nilalabas ni Google pag nag-type ka ng generative questions. Oo. Ayun. Tapos, ayun, may nagtanong din sa akin na ganyan na client. Tapos, sinabihan ko talaga sila ng medyo makatotohanan sagot eh. Sabi ko, Mm. pwede bumagsak ako yung traffic nyo ng 60% pag Yan. lumabas na yung generative AI na yan. Kasi, Mm. umaasa sila masyado sa mga non-branded terms na puro mga Yan. informational. Oo. So, Oo. dapat ang maging approach na sinadjust ko sa kanila, mag-focus sila doon sa brand nila. Mm. Tapos, yung mga blogs na isusulat nila sa ngayon is more on nakadirect lagi sa product nila, hindi yung parang how to, ganyan, guides, Mm. etc. na alam mo Non-branded. marami kang competitor na makukuha and aalisin kasi yan ni Google kahit sabihin mo ikaw yung nasa featured snippet, hindi naman ikaw yung magra-rank sa generative AI. So Mm. parang ngayon, mag-focus tayo sa mga keywords na targeted talaga tapos kahit zero search volume pa yan, at least yun yung hahanapin talaga. Pag tinype yun, ikaw yung lalabas sa generative AI. So, isa sa Mm. mga example ng pag-optimize sa kanya. Marami pa. Marami pa Yan. lalabas sa future. Oo. Madami na kayong nakuha sabi na na idea pero ayun nga, marami pa ring magiging blockage or mga questions na baka mahirapan din kayong sagutin. You can Mm-mm. reach out to us. Baka may masagot kami or what. Okay, sige. Medyo mahaba na kasi naging discussion natin. Oo. Putulin na natin sa tanong na to. What are the next steps after ng discovery call? Good question. Ikaw, Sir Gab. Okay. Siyempre, onboarding na. Sana. Kasi di ba, Oo. pag discovery call, dalawa lang naman yung pupuntahan yan eh. Either mag, It's a yes or sa tatanggapin mo no. siya or hindi. Ganun lang naman yun eh. Oo. So, hopefully, onboarding, ng process nyo. Kasi positive tayo dito. And kung sakali man na hindi, dapat bigyan nyo pa rin siya ng parang, ako ano na lang, sige, sabihin natin hindi naman, wala naman tong bayad yung discovery call, di ba? Wala naman bayad yan eh. Ano na lang, bigyan nyo lang kahit papano ng value yung potential client na ano ba yung pwede niyang i-implement or gawin dun sa website na yun nga, yung nakuha mo dun sa umpisa na parang may mga critical points ka na gustong gawin. And Mm. pagka yun, na-implement nila, malay mo, sa future, makita nila, uy, tama yung suggestion niya. Kontakin ko nga ulit tong tao na to. May mga ganun Mm. scenario. So, wag Tama, nyo tama. isasarado yung door nyo sa ganun. Yun lang, dalawa lang na yun. Either yes or no. Mm. Okay. Sa akin naman sa discovery call, syempre after ng discovery call sa akin, nagsisend ako ng proposal. Mm. Siguro ang magandang gawin doon is magkaroon ka ng template for follow-ups. Tama, Like, yan. Good, oo. good, good, good. Sige, Oo, kasi minsan nakakalimutan nila lalo na kunwari tama. si CEO kausap ko, sobrang busy ng tao na yun, Busy, ha? sobrang dami nakalagay sa calendar niya. So ang ginagawa ko, ito baka hindi na natin cover ng mahaba kasi yung Mm. oras natin medyo Mm. na. So ang ginagawa ko diyan, pagka-send ko parang nung proposal, may naka-line up na kagad ako for a day. So yung Nice. one day ko, hindi ako nagpa-follow up na medyo pushy. Yung one day ko, Mm. gusto ko lang i-confirm if na-receive ba nila yung proposal Mhm, ko. mhm. So, yun. Pag hindi sila sumagot, within 7 days, may nakaabang na ako ulit na pang follow-up Mhm. na, hey, ganto ganyan. Basta, ayun, may follow-up na ako 7 days. After 7 days. Tapos, after siguro 15 days naman, so 2 linggo na yung nakalipas, wala pa rin silang reply. Template din ako naka-ready for that na may nakalagay naman na case study. Hindi naman Mm. case study malala. Like sinasabi ko lang doon na if you agree to my terms ganyan or my proposal, you can also experience the increase in traffic for this client that I have handled blah blah blah. So pwede niyo gawin 'yon. Pagawa na lang kayo kay Gemini kaya kay ChatGPT. So 1 day, 7 days, 15 days tapos yung pang 30 days na. So baka hindi Tama. talaga siya, baka hindi na kayo talaga compatible sa isa't isa. Pwede mong Move on na. move on na tayo pero maging polite ka pa rin dun sa mga words na gagamitin mo like if Ah, ever you need help ganyan or there's something that I can help you with, you can reach me ganyan, ganun pa rin. So tama. yun siguro yung sa discovery call if hindi nagre-reply or parang wala nang pag-asang mai-push yung yung campaign. Pag na-push naman yung campaign sa discovery call for closing, kunyari, sige, okay na ako dyan, sabi ng gano'n nung client. Ang sinesend ko kagad is yung contract. So Contract. meron akong, may contract akong templated na rin na naka-ready na. Tapos Mhm. yung invoice. So ako Mhm. kasi hindi ako nag-i-start ng work hanggang parang Walang pay first ako. payment. Tama. Pay first yung ginagawa ko sa lahat ng freelancing ko.
So, yun yung dalawang yun. And after nun, yun, the rest is history na. Correct, correct, correct. Ayan, tama yan. Mas kumpleto yung process Oo. na sinabi mo. And Mm. yun nga, yung gusto ko din yung follow-up kasi bihira gumagawa niyan eh. And I Oo. think yung gumagawa niyan, sila yung mas maraming nagiging client. Yan ang katotohanan, promise. Yan. Marami ka bang client, Sir Gab? Wala, konti lang. Anyway. Oh, yun. Yun, It's, marami na naman tayo natutunan dito sa ating oh, podcast, no? Eto na, i-close mo na, Coach. so, yun, marami tayong napagkwentuhan ngayon and I do hope you learned something today sa lesson natin. And also, thank you for, dun sa nagbigay ng topic na to. Sobrang thank you. And yan, see you soon sa susunod na podcast episode namin. Pero don't forget to subscribe to our newsletter sa website seokwentuhan.com and also sa FB page namin. Baka naman, pwede nyo i-hit yung like button. Like nyo lang, oo. Yan, SEO May page Kwentuhan. tayo bagong gawa. Mainit-init pa. Mainit pa to. Dito. Soon, magkakaroon kami ng merch. Magpaparapol Yan. kami. Kaya dapat yung mga naka-like lang dun yung bibigyan natin. Tama. Okay? Yan. So, see you soon. Bye-bye. Bye-bye.